May probable cause o dahilan na nakita ang Office of the Ombudsman para kasuhan si Camarines Norte Governor Recarte Padilla ng paglabag sa Article 244 ng Revised Penal Code matapos mag-appoint ng 7 kaalyado sa Kapitolyo kahit hindi sapat ang kwalifikasyon nila. Paliwanag ni Padilla sa counter affidavit na ang ilang bahagi ay isinama ng Ombudsman sa 17 pahinang resolusyon, hindi totoo at pangaharas lang ang kaso dahil eleksyon. Pero giit ng Ombudsman, sapat ang ebidensyang iprenisinta laban sa gobernador at sa 7 binigyan nito ng special assignment sa Kapitolyo. Yung special assignment order na in-issue ay copy-furnish ang lahat ng department heads, pati ang sangguniang panlalawigan. In fact, sabi ng Ombudsman, inilagay pa yan sa agenda ng sangguniang panlalawigan. And isa sa pinaka-importanting sinanabi ng Ombudsman na yung mga in-appoint, kahit hindi yan, wala yan sa plantilla, hindi yan casual, hindi yan job order, they are actually performing governmental function. So yun yung naging violation. Abutugan laang po tayo na pabababain daw ang kuryente. Ang broadcaster na si Michael Dolera na presidente rin ng Crimes and Corruption Watch Camarines Norte Chapter ang nagreklamo noon pang taong 2022. Ipinaliwanag ng abogado ang desisyon ng Ombudsman. Ang isang tao ay nakakumit ng isang krimen and sa tingin ko na nag-iimbestiga ay pwedeng guilty siya doon. Yun pala po yun. Yung pala ang gustong sabihin ng probable cause. Kaya po siguro wala pang preventive suspension or walang suspension na nilabas dahil doon naman po yan doon sa administrative aspect of the case. Na wala pa pong nilalabas ang Ombudsman tungkol doon sa administrativo. That is the grave misconduct and abuse of authority. Dagdag ni Attorney Don Colvera, bukod sa unlawful appointment, nilabag din anya ng gobernador ang Section 6 ng Article 9B ng Saligang Batas na bawal bigyan ng katungkulan sa gobyerno ang mga talunan sa halalan sa loob ng 1 taon matapos ang eleksyon. Kasi na rin po doon sa desisyon ng Office of the Ombudsman. Ang una pong in-appoint dyan is the former governor also, which is his brother, si former Governor Roy Padilla as his political advisor. Ngayon po, ang issue naman sa kanya ay hindi yung pagkandidato noong nakaraang eleksyon. Parang ang issue sa kanya is yung disqualification niya because of the conviction of a crime. No? Ang sumunod niya pong in-appoint ay si Miss Abanyo na tumakbo po ng alkalde ng Jose Panganiban. No? Ang sumunod niya pong in-appoint is a certain Miss Nahera na tumakbo naman pong konsihal ng bayan ng San Lorenzo na natalo din. Ang sumunod po ay si Mr. Valeros na tumakbong mayor ng Binsons na natalo din. Ang sumunod po ay si Mr. Henry Zabala na tumakbo rin po na mayor ng bayan ng Baso na natalo. Ang sumunod po ay si Mr. Madamba na tumakbo naman po na board member na natalo. And sumunod po ay si Mr. Busan na tumakbo ng Sangguniang Bayan, I think na natalo din. Sila po yung mga in-appoint ni Governor Padilla nung siya po ay umupo bilang gobernador ng lalawigan ng Camarines Norte. Malinaw po yan, in fact, admitted by the respondent na mga dati silang nagkandidato at natalo ng nakaraang eleksyon. Depensa ni Padilla, inappoint niya ang mga ito para gabayan lang ang ilang opisina at hindi umano sila sumasahod dahil personal in nature o tagapayo lang niya sila. Hindi rito kumbinsido ang Ombudsman at ibinasura rin ang palusot ng opisyal na hindi sinisweldohan ng gobyerno ang mga ito kaya wala silang appointment papers. Giit ng Ombudsman, pwede nitong hingiin ang serbisyo ng 7 nang hindi binibigyan ng posisyon. Kinumpirma ng abogado na natanggap na nila ang kopya ng motion for reconsideration na inihain ng kampo ni Padilla para sa aspetong kriminal ng kaso. Baka iniisip po ng ating mga kababayan na bago lang itong kasong ito, hindi po.
dahil this case is actually way back 2022. Ang ipinail po na kaso ni Mr. Dolera ay administrative case and at the same time criminal case. Ang una pong lumabas, ito pong lumabas na desisyon o na-receive naming resolution ay with respect pa lang po ito sa criminal aspect of the case. Nabudulaan po tayo ng Umaasa si Dolera na ibababa na rin ng ombudsman ang desisyon sa kasong administratibo na posibleng may kaakibat na suspensyon pero maaaring iapila ni Padilla sa korte.